Darling, you can count on me till the sun dries up the sea. Until then, I'll always be devoted to you. I'll be yours through endless time. I'll adore your charm sublime. Guess by now you know that I'm devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie, I'll never be untrue. I'll never give you reason to cry. I'd be unhappy if you were blue. Through the years my love will grow. Like a river it will flow. It can't die because I'm so devoted to you. I'll never hurt you, I'll never lie. Yung si tatay, mula sa akin, sa mga anak ko, siya ang nag-alaga. Wala pang, hanggang yung pagmamahal niya, nag-iisa lang yun. Siya lang yun yung pwede magsige ng pagmamahal na yun sa amin. Hindi naman namin alam na huling araw na niya. Lahat kami inikutan niya. Chinek niya lahat kung okay ba kami. Yung isang sasabi ko lang, si tatay ay nasa Singapore kami. Hindi gusto kong kasama. Kahit hindi na lang namin sila sa Singapore. Yung every time na papasok ako, yung bata ako, si nanay, si tatay laging marate. Naaalala ko pa nung isang bagyo. Si nanay, hindi alam na wala kaming pasok. Minamadali niya akong bumayak, maligo, Tapos pupunta dun sa kay tatay. Dalilan mo! Malilit na yan si Wendy. Si tatay naman, kukuha ng tricycle. Straight na pupunta na sa eskwelahan. Malaman namin dun sa guard. Ay, sorry po, wala pong pasok. Si nanay, awayin si tatay. Kasi nung bata ako, nung pumapasok ako sa school, may hindi ako tipo mga kaibigan na kasunduan. Ayun, nakita ni tatay. Dahil nakwento ko din kay tatay na ito yung mga ko na hindi pa kasunduan. Si tatay, hinawakan ako ng mga high-tech. Tapos naglakad kami pas. Yung na lang namin. Nilagpasan lang namin. Pero tinignan niya ng mas mga kaklase ko yun. Tapos magpumunta sa classroom. Sasabihin nila, tatay, yung lolo mo, hakatakbo ba? Tapos yung isang beses, hinahatid kami, papunta ako ng eskwela ulit. Si nanay nataba. Sa may kalsada. Ayaw ni tatay na, kasi nag-red na yung crossing. Ayaw ni tatay na isa nga sa akin sinatay. Ako tsaka si tatay, hindi na siya. Hindi ko makakalimutan yun. Tapos ngayon, ang hirap na makita si tatay na nakaganito. Hindi na siya madadala sa waterway na ang kilometer.
develop na lahat. Gusto ni tatay makita lahat. Hindi man lang makikita. But in spirit, makikita ka nila. Kahit wala na siya. Ang sasabihin ko po ay 3 bagay na naalala ko kay tatay. Una, dahil nagbigay ng trademark kahapon, tsaka si Mami, gusto ko rin pong magbigay ng isang word na nag-describe kay tatay para sa akin. Si tatay po ay Mr. Google dahil sa dalawang bagay. Una po, lagi niyang hinahanap yung mga apo niya kahit anong mangyari. Nung lumipat po sila ng IMG, tuwing pupunta po siya sa Malacanang, hinahanap niya po kami ni Ishi. Tapos po, last Kapatiran Games, sa lahat po ng performance ng District 5, kwento po ni nanay tsaka nila Lola Nene na hinahanap niya kami lagi kung nasan kami. So, kahit hindi po siya nagsasalita, alam po namin kung gano'n siya ka-proud sa amin. Tapos po, yung pangalawang bagay, bakit siya Mr. Google? Alam naman natin lahat na alam po lahat ni tatay. Pangangalibag ng kuryente, ng tubig, yung bahay po namin. Halos yung renovation, siya lahat gumawa. Mula sa sala, kwarto nila mami, kwarto ko. Kapag po kailangan ko ng magagawa sa kwarto ko, lagi si tatay pupuntahan ko. Yung pagbibintura, yung table po ni Ishi sa kwarto, yung blinds ko, siya yung nagkabit. Kaya po ngayon, hindi ko na alam kung sino na yung gagawa. Yan po, kaya siya bakit Mr. Google, dalawa. Pangalawa pong bagay na gusto kong i-share is how grateful. Pangalawa pa. May bracket yung una. Pangalawa po is how grateful tatay is. Whenever we travel po kami, na hindi sila kasama ni nanay, mas madalas, yung pasalubong kay nanay, mas bongga, mas marami. Pero si tatay, simple lang, minsan nga pagkain lang, pero makikita mo na lagi siyang grateful, lagi niyang na-appreciate. Hindi siya magti-thank you sa'yo, pero alam mo na thankful siya na binigyan mo siya ng bagay na yun.